There is verse 5. For they that are after the flesh do mind the things of the flesh, but they that are after the Spirit are the things of the Spirit. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, neither indeed can be. So then, they that are in the flesh cannot please God. Ang versikulo nga aton nga tagasing atensyon dira sa verse number 8, so then that are in the flesh cannot please God. Kag amuman ang versikulo 6, for to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Ginoo, salamat gid sining ation, makapamalandong kami sa imong pulong, kabay nga giyahan nimo amon nga makaisipan, amon tagipusoon, mabato na amon Ginoo ang mga instructions sa pulong nimo. Agod nga matuduan kami kung paano kami mangin spiritually minded nga mga kanaka nimo. Sa ngalan ni Jesus, amen. Ang topic nga ini din nanungod sa matuod nga spirituality sang tao. Ang tao is physical and spiritual. Why question ang aton nga mga physical, aton mga carnal nga mga kinahanglanon kag pangabuhi. Balaan tanan na iya, no? But when it comes to spirituality, siyang tao kana siya, no? Natawag lang dichotomy. Meaning duha siya kabahin ang physical kag spiritual ara sa tao. Hindi ka mahambang nga ang tao is all material. Ang lawas niya yara sa material kag ang iyang balatyagon nagkatapik sa iyang material nga lawas. Pero ang tao is also spiritual. No? Kintugat ang Dios kita in His own image, busilingon kita man may spiritual life. Kaya ato nga spiritual life is dead. Patay na siya. Nabuhi lamang na siya sa nga aton patay nga espiritu, ginbuhi sang espiritu sang Dios. The Spirit of God, the Spirit of life, which is also in Jesus Christ, amo na nagbanhaw sa ato na kita nanginbuhi man, spiritually speaking. Kaya kung hindi kita buhi, spiritually speaking, di mapatay ta, pa-impyerno ta. Kaya aton nga Espiritu, siling sang Diyos, you will die, you will surely die. Mapatay ka mo sing totoo. So hindi lamang sang physical nga lawas, nga na-delay ang kamatayon sining sa niyadag, di ba? Pero instantaneous, gilayon na patay, spiritually speaking siya, kaya wala siya sing kantanan sa Diyos. Tiginbuhi kita sang Diyos, pagi sa kay Ginisos. You have been quickened by the Spirit of God. Karon naton espiritu hanon ang kabuhi, dapat siya balance siya sa espiritu aton nga physical ang kabuhi. Ang physical nga kabuhi, ang spiritual nga kabuhi, balanse. Kaya kung di mo pag-i-balance siya, out-balance sa atong spiritual life, ang resulta niya is it's not good. Bayadri sila niya, you cannot please God. So they that are in the flesh cannot please God. Kung pirmi lang sa flesh, ang atong ipangita, para sa atong balatyagon, para sa atong lawas, para sa atong para appealing sa atong lawas, we cannot please God. Nothing sa atong physical, sa atong flesh, can please God. Why sing isa kabutang? Sa atong fleshly life. That's why sila niya sa verse number 6, to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Matuod nga spirituality sang tao na base ina sa guidance sang Holy Spirit, sa nabase ina sa pagtuy-tuy sang balang espiritu. Kaya sila niya, now we are the sons of God, and then sila niya, you know that you are the sons of God, but because the Spirit of God beareth witness with our spirit. Kapanaksihon ng balang espiritu sa atong espiritu, amo na kapamatuon nga kita anak sang Dios. Now, kato kita diri sa Galatians chapter 6, verse number 1. Brethren, if a man be overtaken in a fault, ye which are spiritual. Ano naman?
Napangita diri sang Dios ang spiritual man. Nya kamo naman mga kauturan, kung may utod kamo, may tao dira nga na overtaken meaning na kuan siya, no? Nalapawan siya sang sala. Sang iyang fault. Actually fault na da, no? Hindi kay sin. Because ang fault is always common sa kabuhing Kristohanon. In fact, ang may mga Kristohanon, ang ilang obra nila is fault finding. Pangita sang fault sa isa ka tao. Ti sila niya kamo dira sila niya nga na overtaken na fault. Kasaton pa na lapawan ka, no? Sang imo nga mga faults, kasaypanan. Hindi man na sala, kundi mga sayop, mga weaknesses, mga failures. Tisli niya, kamo nga mga spiritual. Kamo nga mga spiritual restore sa sanuan. Meaning, hindi mo siya ma-restore by any physical means. Huna-huna mo, sila mo, padagaan mo lang sa imong kaalam, padagaan mo lang sa imong kusog, padagaan mo lang sa imong abilidad. Hindi mo madaog siya. Ma-restore mo lamang siya spiritually if you are spiritual. Kaya ang matuod ng spirituhanon nga tao, maka-restore siya sang isa in the spirit of meekness, considering thyself, lest thou also be tempted. Ikaw mismo nagkilala, ikaw spirituhanon. Hindi lang kay physical, kundi spirituhanon man, spiritual man, godly, spirituhanon nga tao, ikaw na ang gamiton sang Dios nga mag-restore, nga mapasag-uli sa isa ka tao nga nakasayop. Sa isa ka tao nga napukan sa kaluyahon. So, ang matudtod nga tao nga spiritual, amo ning himuon niya. Number 1, he is there to help a brother get back on his feet. Kaya man ang mga fault nga ini are not necessarily sin, pero mo ning mga faults nga tawag naton nga maka-knock out sa imo sa fellowship. Maka-kumbala sa imo, maka-knock out, meaning makuha ka sa fellowship sa mga tumulo because of your faults. So, kinahanglan sa isang Kristohanon nga nga maging spiritual siya, hindi carnal. Kaya kung carnal ka, dugangan na sa mga pagbais-bais, dugangan ina sa natawaglaton nga mga bitterness, strife, baisan, kag binangigay, kag magpadayaw-dayaw sang kaalam. Tungod kaway isang spirituality nga nagwada sa kabuhi sang Kristohanon. Kaya ang tao nga na-overcome sang fault, ang isa ka tao nga spirituhanon, tanda na, no? Nga siya spirituhanon, kung ang tuyo niyang inang tao, ma-restore sa fellowship. Muna yung spirituhanon nga tao, muna yung spiritual nga tao, kapangita isa sa mga tao nga nagluya, nahulog sa mga faults nila, kagina, restore niya sa fellowship. Huwag niya ginadugangan ang yatong disgusto, kag discouragement, nga kanya to tugangan niya, isibton niya o kung i-injeksyonan niya sang dugang pagingalaing balita. That is fleshly, that cannot please God. Dapat ang isa ka tao, kita nimo is out of fellowship, i-restore mo siya, ang magbalik sa fellowship sa tubangan sang Dios. Una, muna ang matuod nga spirituhanon nga tao, why siya nag-inject sa mga dugang nga mga balita ang malain, agod nga maguba dapat ang isa ka tao. Ikadua, ang spirituhanon nga tao nga nagahimaya sa Dios, he looks for ways to be a blessing to others. Nagapangita sa pamaagi nga mangin blessing sa iban. Sa versikulo 2, bear ye one another's burdens, so fulfill the law of Christ. So nahimo siya sa isa ka spirituhanon nga tao, nga na-mention diri sa chapter 6 verse 1, nga pangita siya sa pamaagi nga mangin blessing sa iban. Nga pangita ka blessing, hindi kay ikaw lang premi i-bless. Hindi kay ikaw lang premi pangita blessing.
Kundi ikaw man, maging blessing sa iba. Ano man ang espirituhano nga tao? Ang tao, yan, gahulat lang ng blessing. Gapangakig, kung way sa iya ginasiran ng blessing, amo ng tao nga, carnal, amo ng tao nga, who live in the flesh. Sila niya, ikaw mangita ka, no? Magdalhanay ka mo sang burden, sang isa-isa, agwa matuman ninyo ang iyasang Diyos. Sila niya sa 15 sang Romans, verse 1, the strong should bear the weak. Muna lang po silingon niya, no? Dira mismo sa verse number 3, if any man think himself to be something, then he is nothing, he deceiveth himself. But in Romans, gambal siya nga ang mga maligon, mga espirituhano ng mga tao, magbulig, magdala sa ang kaluyahon sa mga maluya. Muna number 2, nga nakita natin diri, nga tanda nga ang tao, mark ina sang tao, nga espirituhanon siya, spiritual siya, spiritually minded siya, kung ginabuligan niya isa ka utod, kung magbalik, no, magtindog, sumaligon sa iyang relasyon sa Diyos, kagapangita siya sa mabagi nga mga blessing sa iban, hindi siya kontento nga siya lang permi, nagabaton blessing, kundi nga siya mga blessing man sa iban. Busilingon, channel blessing siya sa iban, that is a sign of spirituality. Spirituhanon nga tao na, hindi kay fleshly lang. Ikatatlo, he does not think he is anything special. Ang isa ka espirituhano nga tao, way sa iya nagakabig, kagulingon niya nga he is special. Nga he is something. Muna sila niya sa versikulo 3, no? If a man think himself to be something, when he is nothing, he deceiveth himself. Ang espirituhano nga tao, sa iyang gadumdum nga, akong leader de, akong pastor de. Basta maghambal ka ganito nga na ikaw ang leader, ikaw ang pastor, busilingon, way ka ginakilala sa mga tao. Ngayon nga, nahambal ka pa. So, you do not think yourself to be special, to be something, to be someone. Kaya kung magsubong siya, meaning wala sang humbleness sa kabuhay ng tao. Kung hindi siya humble, hindi siya spiritual. Kaway na igaupod ang pride kag ang spirituality sa tao. Kung bugalo ng tao, hindi na siya spiritual. Mapinaubusan sang ang tao, then he is a spiritual man. Number 4, he is not interested in what anyone else think about what he is doing for God. Hindi siya interesado. Muning spiritual nga tao, muning spiritual nga tao, muning Diyos nga tao. Hindi siya interesado sang kung ano ang mahambal o kung mahunahuna sa ibang nga tao sa ginahimo niya. I don't care kung anong nahambal sa tao. I don't care anong pangununa sa tao. Bahay balaan ko nga mo niya ang gusto sang Diyos himuon ko. Kung hindi mas laka-intindi na ya, why sila ya sing labot sa akon, kaya ko ya, gitawag sang Diyos sini nga bulaton. Sa 2 Timothy chapter 4, sa verse 5, may subong sini nga ginhambal si Apostol Pablo. 1 Timothy chapter 4, verse 5, but watch thou in all things, endure affliction, do the work of an evangelist, make full proof of thy ministry. Ito yung sugpo niya da. You make himuon mo nga mahatag mo ang bugos nga priba sa iyong mga ministry. Ikaw mismo ang maghimo sang priba nga gintawag ka sang Dios sa sinang ministry. Hindi mo hilaton ibang tao nga mag-approve sa mga ministry. Hindi mo hilaton ibang tao nga maghinagunoy da kag maupod sa imo da nga imo na ministry. Ikaw mismo ang maghikot sa hilikoton sang Dios, make full proof of the ministry, kaya ikaw may mismo ang magatubang sa hukmanan ni Jesus, no? The judgment seat of Jesus Christ. Hindi yung ibang tao. So, sa umon niya, hampay sa kay Timothy, sininipon, sinin niya. Bantayan mong tanang butang. Magbatas ka sa mga kasisitan. Himuon mo ang obra sa evangelist. Hindi kailangan nga kung may kaupod, hindi ka malakat. No, himuon mo ang works ng evangelist, meaning may kagiyon na daw to evangelize, do it. Kung lang magwali sa pulong sa Diyos, do it. Kag ipamatudaan mo ang himong ministry nga ikaw gintawag sa Diyos. Don't worry kung anong ihambal pauna-una sa ibang tao, kay imo yan himo mo na para sa Diyos.
Number 5, kamaturan, makita natin that ang isa ka tao nga espirituhanon, he carries his share of the load. No, he works at church. Hindi lang kayo nag-occupy siya sa space. Ang isa ka espirituhanon nga tao, kapangita na siya sa iyang part, nga maghikot siya sa hilikoton sang Dios. Hindi sa conforme nga mapungko lang da. Kundi mangkot na siya, Pastor, anong himo naton? Pastor, anong mahimo ko? Anong maamutan ko da? Ano ang maobra ko? Di, physical nga obra na. Pero ang physical nga obra, ekspresyon na sang spirituality sa kabuhay niya. Pero ang tao, nga hulaton pa nimo, suguon pa nimo, ano nga yun na, reward nimo, tagaan mo siyang reward. Di, gaubra siya tungkol sa reward, gaubra siya tungkol sa suhol. Hindi tungkol sa iyang burden nga magdala sang iyang share sang load sa bulaton sang Dios. Nanong ginambal ni Apostol Pablo diri sa 2 Thessalonians chapter 3 verse 10. For even when we were with you, this we commanded you, that if any would not work, neither should he eat. For we hear that there are some which walk among you disorderly, working not at all, but are busybodies. Way obra, masako, sang lagaw, masako, sang pamalay-balay, kag magchismis. Hindi na yung espirituhanon obra. Ibig kung tani, nga mangita ka, sang gagayunan, nga mag-share ka sang imong kusog, expression sang imong spiritual life sa buluhaton sang Dios. And then number 6, kita nato diri, he gives to take care of God's men. Muni ang matuod nga espirituhanon nga tao, nga concern siya sa espirituhanon mga kabuhi sa mga lagad sang Dios, nga naghatag siya sa buluhaton sang Dios. Naghatag siya sa likuton sang Dios to take care of the work of God and the workers of the work of God. Sa 1 Corinthians 9:14, even so hath the Lord ordained that they which preach the gospel should live of the gospel. So ginordain na sang Dios. Hindi lang kaya ang tao nga gin-ordain sang Diyos sa ministry. Hindi lang kaya ang tao gin-allow sa mga elders, sa mga pastors, nga i-ordain ang tao sa ministry. Kundi subong man, ang pag-support sa ministry, gin-ordain man na sang Diyos. That's why ang ordination, ako nibaluan na ba ang ordination, gin-ordain ang isa ka leader, isa ka pastor hindi lang siya mismo ang mga membro gina-ordain na nga sila mag-support sa likuton sang Dios. That's why ang mga membro kay balo na dapat sa ilang buluhaton, sa ilang duties, responsibility sa buong mga kanakan sang Dios, ang ilang spiritual response sang pastor sa likuton sang Dios. Kaya ang ordination hindi lamang na sa leader kundi subong man sa mga supporters. O gin-ordain sang Dios nga sila nga nagawali sa mga balita, magkabuhi sa mga balita. Meaning, ang resulta sa ginwali nila ang mga balita. Dira sila mga buhi. Di kung hindi kasarang mga tao, siyempre, nga mag-support sa iya, di mag-ubra siya. Kaya araman na sa prinsipyo sa Blang Sulatan, kung hindi siya mag-ubra, hindi siya kaon. Hindi man siya mag-kaon, hindi siya mag-ubra. Mag-ubra siya. Halimbawa, sa April 20, may ara kita nga i-ordain dito sa Marbel. Isa ka pastor, may trabaho sa iya. Gobra siya sa assessor's office sa Coronadal City. Tinapatay ang lolo niya, pastor simbana. Tatay niya, pastor man simbana, napatay man. Dogin butang sa sabak niya, ang hilikoton. Siling ko, accepted ka sa mga membro. Siling niya, pastor, gusto na nila kung pastor. Siling na-recommend nga i-ordain ko na siya. Okay. Kaya muna natin, i-ordain ikaw sa hilikoton sang Diyos. Dapat may baluan sa mga membro ni mo ang ilang mga responsibilidad. Bisan nga may obra ka matuod, nga accountant ka da, kung obra mo na sa assessor's office, but they are also obligated to take care
sang tao sang Dios. Bahin na sa natawag nga spiritual work sang spiritual man. Ang ako sang responsibilidad sa buluhaton sang Dios. Tapusan nga bersikulo diri sa Philippians chapter 4 verse number 14. Notwithstanding, ye have well done, that ye did communicate with my affliction. Now ye Philippians know also that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church communicated with me as concerning giving and receiving, but ye only. So, ang mga tumuluo sa Pilipos, na-encourage sila sa pag-support sa hilikoton ni Apostol Paul. Even though si Paul, mayroon siyang natawag na trabaho man iya, may income man siya, kapanghimo siyang tulda. Kaya madamo sa mga travelers, madamo sa mga tao, sa duta, sa dagat, kakinalang tulda. So, manubra niya, agod nga may income siya, maginansya ni, sila niya, agod ito masuportaran. Kagulingon niya, kag sa mga tao sa palibot niya. Tikaron, may simbahan man nga nagabulig support sa iya, nga nag-communicate, kapag igangon sa iya, nga pamutuod man sa ilang spiritual nga responsibilidad. Amo ni ang mga nakita naton diri nga mga practical spirituality gina-practice sa mga spirituhanon nga mga tao in balance ang ilang mga kaugalingon nga physical needs sa kabuhi. Kaya I hope nga natunan nato ini kag maaplikar man naton sa aton nga kabuhi. Ginoo, salamat gid sa nga kaygayonan karon. Nga nagamalandong kami bisan malipot lamang ning pulong nimo. Tudli kami Ginoo sa amon spirituhanon nga responsibilidad sa imong bulaton. Hindi kami ming conscious lamang sa mga butang makita namon, matandog namon, matilawan namon, mabatyagan namon. Kundi sa mga butang Ginoo, malabi kag labaw nga ginadikta sa amon, gina-guide sa amon sa balang espiritu nga nagapuyo man sa amon. Sa ngalan ni Jesus, amen.